Naisip mo na ba kung bakit parang may laging sumasabay na malas sa tuwing ipinagyayabang mo ang isang bagay? Yung tipong sinabi mo pa lang na may bagong opportunity kang paparating, biglang nagkaroon ng aberya? O kaya naman, nang ipinost mo ang bago mong relasyon, bigla na lang nagkagulo ang lahat? Hindi ito himala o sumpa. Madalas, ito ay dahil may mga bagay na hindi mo dapat ipinagsasabi kahit kanino. Sa mundong puno ng inggit, tsismis, at negatibong enerhiya, minsan mas ligtas ang manahimik. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 bagay na mas mabuting itago sa iba. Number 1. Malalaking plano. Ang sikreto sa likod ng tagumpay. May pangarap ka ba? Malamang oo, lahat tayo. May gustong marating. Maging matagumpay sa negosyo, makuha ang dream job, o makapagpatayo ng bahay para sa pamilya. Ang mga pangarap na ito ang nagbibigay kulay at direksyon sa ating buhay. Ang mga ito ang nagtutulak sa atin na magsikap at magpursigi araw-araw. Pero alam mo bang isa sa pinakamalaking pagkakamali na madalas nating hindi namamalayan ay ang ipagsigawan ang mga malalaking plano at ambisyon na ito sa mundo bago pa man ito tuluyang matupad? Ang tendency kasi natin, sa sobrang excitement at enthusiasm, gusto nating ibahagi agad-agad ang ating mga ideya at pangarap. Gusto nating ipaalam sa lahat kung ano ang malaking bagay na gagawin natin. Pero sa kasamaang palad, ito ay maaaring maging isang malaking pagkakamali. Halimbawa, si Mark, isang batang negosyante, ay may ideya para sa isang kakaibang produkto na siguradong papatok sa merkado. Dahil sa sobrang excitement, ikinuwento niya ito ng detalyado sa mga kakilala, kaibigan, at maging sa mga taong hindi niya gaanong kilala. Ilang buwan ang lumipas, nagulat siya nang makita niyang may ibang taong naglunsad ng halos kaparehong produkto at mas maaga pa. Dahil dito, hindi na natuloy ang plano niya at ang orihinal niyang ideya ay napunta sa iba. Ang kwento ni Mark ay isang paalala na hindi lahat ng nakakarinig ng kwento mo ay matutuwa para sa iyo. Ang iba, sa halip na suportahan ka, ay gagayahin ka o kaya naman ay aagawin ang iyong ideya. Ang iba naman ay hahadlangan ka sa pamamagitan ng paninira ng loob at pagpapakita ng mga dahilan kung bakit hindi mo kayang gawin ang iyong plano. May mga tatawanan ka pa nga at sasabihing imposible ang iyong pangarap. Kaya kung may malaki kang plano, isang mahalagang aral ang dapat mong tandaan. Itago mo muna ito, kahit sa mga malalapit mong kaibigan, hanggang sa magawa mo ito. Panatilihin itong sikreto hanggang sa may konkreto ka ng resulta. Pagtuunan mo ng pansin ang paggawa kaysa sa pagsasabi. Focus sa execution at hayaan mong ang iyong tagumpay ang magsalita para sa iyo. Ang tahimik na paggawa ay mas epektibo kaysa sa maingay na pangako. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan mo ang iyong ideya, maiiwasan ang mga negatibong impluensya, at mas mapagtutuunan mo ng pansin ang pagkamit ng iyong pangarap. Huwag hayaang pigilan ka ng ingay ng mundo. Let your success be your noise. Number 2. Mga detalye ng relasyon. Pag-ingatan ang pribadong espasyo ng pag-ibig. Sino ba ang hindi kinikilig sa bagong pag-ibig? Ang sariwang damdamin, ang mga matatamis ng ngiti, at ang mga alaalang binubuo ng magkasama. Ang iba nga, halos araw-araw nagpo-post ng pictures at sweet messages sa social media, tila gustong ipaalam sa buong mundo ang kanilang kaligayahan. Ngunit, sa likod ng mga nakaaaliw na post na ito, mayroon tayong dapat isaalang-alang. Paano kung isang araw mag-away kayo? Paano kung ang mga problemang hindi maiiwasan ay sumulpot? Bigla mo rin bang ipopost ang sama ng loob mo? Ipapahayag mo ba sa publiko ang mga tampuhan at hinanakit na dapat sanay pinag-uusapan ng pribado? May kilala akong magkasintahan na naging bukas na libro ang relasyon nila. Bawat detalye, bawat kaganapan ay ibinabahagi sa mundo ng social media. Noong una, nakakatuwa silang panoorin
Puro couple goals, mga litrato ng kanilang mga dates, mga sorpresa at mga paglalakbay. Tila perpekto ang lahat. Pero nang dumating ang problema, nang magsimulang lumabas ang mga di pagkakasundo, buong social media rin ang nakisawsaw. Bawat isa ay naging hurado, tagapayo at kritiko. Lahat may opinyon, lahat may sinasabi, at ang kanilang pribadong gusot ay naging usap-usapan. Sa huli, napilitan silang maghiwalay dahil sa pressure ng ibang tao, sa bigat ng mga komentong hindi naman nakatulong sa kanilang pag-aayos. Kapag masyado mong ipinagsisigawan ang iyong relasyon sa social media, hindi lamang ikaw ang nakakakita nito. Binibigyan mo rin ng access ang iba para magbigay ng kanilang opinyon, maghusga, at minsan, kahit paano, ay sirain ito. Ang mga unsolicited advice, ang mga haka-haka, at ang mga negatibong komento ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pressure at tensyon. Ang pagmamahal ay hindi para sa audience. Ito ay isang espesyal na koneksyon na dapat pangalagaan at iingatan. Ito ay para sa inyo lamang, para sa pagitan ninyong dalawa. Kaya't mahalagang magkaroon ng hangganan, protektahan ang pribadong espasyo ng inyong relasyon, at unahin ang pag-uusap at paglutas ng problema ng sarilinan. Tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangan ng validation ng iba. Kailangan nito ng respeto, pagtitiwala, at pangunawa sa loob ng relasyon mismo. Number 3. Kita at kayamanan. Ang pagiging pribado sa usaping pera. Magkano sahod mo? Isang tanong na tila karaniwan na lamang sa ating kultura. Ngunit sa katotohanan, isa itong sensitibong usapin na hindi basta-basta dapat ibinabahagi. Ang pagiging pribado tungkol sa ating kita at kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pagiging misteryoso. Ito ay isang paraan ng pagprotekta sa ating sarili at sa ating kapayapaan ng isip. Madalas, mas mabuting walang nakakaalam kung gaano kalaki o kaliit ang ating kinikita. Bakit nga ba? Mayroong ilang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang. Una, kung malaki ang iyong kita, maaaring maging sanhi ito ng pagkainggit at pagnanasa ng ibang tao. Maaaring maging target ka ng mga taong nagbabalak lamang na samantalahin ka. Baka lapitan ka ng mga mangungutang na hindi naman pala kayang magbayad, o mas malala pa, maaari kang maging biktima ng pagnanakaw at iba pang krimen. Ang iyong kasaganahan ay maaaring magdulot ng panganib sa iyong seguridad. Sa kabilang banda, kung maliit naman ang iyong kinikita, maaaring makaranas ka ng diskriminasyon at panghuhusga. Maaaring maliitin ka ng iba at tratuhin ng iba na parang mas mababa ka sa kanila. Maaaring makaramdam ka ng hiya at insecurities kapag inihahambing mo ang sarili mo sa iba. Ang iyong kakulangan sa pinansyal ay hindi dapat magdikta sa kung paano ka pakikitunguhan ng ibang tao. Ang sahod, kita sa negosyo, at ipon ay mga personal na bagay na sumasaklaw sa ating mga pagsisikap, sakripisyo at responsibilidad. Hindi ito dapat ipangalandakan o gawing basehan ng paghuhusga. Ang pagiging tahimik tungkol sa ating pinansyal na katayuan ay nagbibigay sa atin ng kontrol sa ating privacy at naglalayo sa atin sa potensyal na gulo at negatibong atensyon. Kaya't tandaan, ligtas ang tahimik. Ang pagiging pribado sa usapin ng pera ay hindi pagiging madamot, kundi isang paraan ng pagrespeto sa sarili at pagprotekta sa ating kapakanan. Maging maingat sa kung sino ang iyong pinagkakatiwalaan at laging isaalang-alang ang posibleng epekto ng pagbabahagi ng mga detalye tungkol sa iyong pananalapi. Ang iyong kita at kayamanan ay personal na bagay na hindi nararapat na ibunyag sa lahat. Number 4. Susunod mong hakbang. Ang buhay ay parang chess. Bawat galaw ay may kahalagahan. Bawat desisyon ay may epekto. Kapag ibinunyag mo ang susunod mong galaw, binibigyan mo ng pagkakataon ng kalaban para kontrahin ito upang salungatin ang iyong plano o kaya'y agawin ang iyong inaasam. Sa chess, katulad din sa totoong buhay,
Ang estratehiya ay mahalaga. Kung paano mo itatago ang iyong intensyon, kung paano ka maghihintay ng tamang pagkakataon, ay siyang magtatakda ng iyong tagumpay. Halimbawa, si Ana ay may balak mag-apply sa isang malaking kumpanya na matagal na niyang pinapangarap. Sa sobrang excitement at sigasig, ikinuwento niya ito sa isang kakilala. Nagbabahagi ng kanyang mga plano at kung gaano niya kagusto ang trabaho. Hindi niya alam, may plano rin itong mag-apply sa parehong posisyon at ang impormasyong ibinahagi ni Ana ay naging sandata nito. Sa huli, naunahan siya ng kakilala niya sa pagkuha ng trabaho gamit ang mga detalye at kaalaman na ibinunyag ni Ana. Ang kanyang excitement ay naging kanyang downfall. Hindi mo kailangang ipaalam sa iba ang lahat ng ginagawa mo, lalo na kung ito ay mga plano na sensitibo o may potensyal na kontrahin. May kasabihan nga, ang isang binabantayang lunti ay hindi umuubo. Kung may susunod kang hakbang sa buhay, isang malaking proyekto, isang pangarap na tinutupad, o isang oportunidad na inaabangan, gawin mo ito ng tahimik. Magtrabaho ng masigasig sa likod ng mga eksena. Pagsumikapan mo itong abutin ng hindi ipinangangalandakan. Hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo. Hayaan mong ang iyong tagumpay ang magsilbing patunay ng iyong pagsisikap at determinasyon. Number 5. Mga problema ng pamilya. Pag-iingat sa mga pagkakamali sa social media. Ang pamilya ay isa sa pinakamahalagang unit sa ating buhay. Ito ang bumubuo sa ating pagkatao at nagbibigay sa atin ng suporta at pagmamahal. Ngunit, tulad ng ibang relasyon, hindi rin maiiwasan ang pagkakaroon ng mga problema at hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Nakakita ka na ba ng pamilya na nag-aaway sa social media? Yung nagpo-post ng parinigan, reklamo at sama ng loob tungkol sa isa't isa? Ito ay isang pangkaraniwang eksena na nakakalungkot at nakakabahala. Nakakahiya, hindi ba? Pero higit sa lahat, delikado. Sa panahon ngayon, kung saan halos lahat ay konektado sa internet, madaling maglabas ng sama ng loob at mga hinaing sa social media. Ngunit, hindi ito ang tamang paraan upang lutasin ang mga problema ng pamilya. Kapag inilabas mo ang problema ng pamilya mo sa publiko, binibigyan mo ng pagkakataon ang ibang tao para makialam. Bukod sa pagiging kahihiyan, nagiging bukas din ang pamilya sa panghuhusga at paninira. Ang iba, hindi tutulong, mas lalo pang magpapalala ng sitwasyon. Ang iba, gagamitin ito para sirain kayo, para pagtawanan ng inyong mga problema, o kaya naman ay para maghasik ng mas maraming gulo. Ang pamilya ay isang pribadong bagay. Anuman ang problema, dapat ito ay pinag-uusapan sa loob, hindi sa labas. Ang mga usapin at hindi pagkakaunawaan ay dapat dinggin at lutasin sa tahimik at pribadong paraan. Kung may hindi pagkakaintindihan, ayusin ito nang hindi dinadamay ang buong mundo. Sa halip na mag-post sa social media, mas makabubuti na mag-usap ng harapan, magpatawad at magkaisa upang malampasan ang anumang pagsubok. Tandaan, ang pamilya ay isang kayamanan na dapat ingatan at protektahan. Ang paglalabas ng problema sa publiko ay hindi solusyon, bagkus ay lalo lamang itong magpapalala. Kaya, maging responsable sa paggamit ng social media at isaalang-alang ang kapakanan ng iyong pamilya. Maraming bagay sa buhay ang hindi dapat ipinagsisigawan, hindi dahil wala kang tiwala sa iba, kundi dahil nais mong protektahan ang sarili mo mula sa inggit, paninira at negatibong enerhiya. Ang sikreto ng payapang buhay, piliin kung ano ang dapat itago at kung ano ang pwedeng ibahagi. At kung umabot ka hanggang dito, alam kong isa ka sa mga taong handang gawing mas matalino at mas ligtas ang kanilang buhay.